Magandang araw mga ka-Express Info. Sa tagumpay na ipinamalas ng Gilas Pilipinas noong nakaraang 2024, hindi may tatanggi na isa na ang Pilipinas sa mga superpower sa larangan ng basketball. Hindi lang dito sa Asia kundi maging sa buong mundo. Sa likod ng mga panalong ito, particular na sa laban kontra Latvia at New Zealand, malinaw na hindi na maaring baliwalain ang Gilas Pilipinas bilang isang super team na handang makipagsabayan sa kahit anong powerhouse team. At ayon kay Coach Tim Cone, hindi pa natin nasisilayan ang pinakamalakas na bersyon ng Gilas Pilipinas. Isang malaking bahagi ng kanilang potensyal ay ang possibility ng sabay-sabay na paglalaro ng ating Triple Towers, Kai Soto, Junmar Fajardo at H. Edu. Ang tatlong ito ay mga di-kalibring manlalaro na nagdadala ng kakaibang lakas at talento sa national team. Kung magaganap ang kanilang pagsasama, siguradong magiging mahirap para sa kahit sinong kalaban na tumapat sa kanila. Ang tatlong higanting ito ay kumakatawan sa isang bagong yugto ng kasaysayan ng Gilas Pilipinas. Si Kai na patuloy na nagpapakitang gilas sa Japan B-League ay nagdadala ng kakaibang kombinasyon ng taas, athleticism at court vision. At sa kabilang banda naman si Junmar Fajardo na tinaguriang The Kraken ay isang veterano na kilala sa kanyang husay sa post moves at dominasyon sa paint. Samantala sa AJ Edu naman ay kinikilala bilang isang elite shot blocker at rebounder na nagbibigay ng matibay na depensa at energy sa laro. At sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, malaki ang possibility na ma-maximize ang kakayahan ng bawat isa sa kanila. At ayon pa kay Coach Tim, ang kanyang sistema ay may layuning gamitin ang strength ng bawat manlalaro upang magtulungan at maghatid ng tagumpay. Subalit ang malaking tanong ay kailan magkakasabay ang tatlo sa court. Ang inaasam-asam na pagsasama ng Triple Towers ay nagkaroon ng balakid na ma-injure itong noong nakaraang taon. Ang kanyang ACL injury ay nagresulta ng 6 na buwang rehabilitasyon na siyang dahilan kung bakit hindi natin siya mapapanood sa February window ng FIBA qualifiers. Gayunpaman, positibo ang pananaw ng team na sa kanyang pagbabalik, mas magiging handa at mas malakas na siya. Bagamat malaking kawalan si Kai sa lineup, patuloy ang Gilas Pilipinas sa kanilang paghahanda at pagkamit ng mga tagumpay. Ang ganitong uri ng resilience ay nagpapatunay na ang team ay hindi lamang umaasa sa iisang manlalaro, kundi isang kolektibong grupo na may layuning magdala ng karangalan sa bansa. Ang pangarap ng Gilas Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone ay makapasok sa Los Angeles Olympics. At para magawa ito, kailangang maabot ng team ang pinakamataas na antas ng competition. Hindi na rin imposible ang pangarap na ito, lalo na't ipinakita ng Gilas na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamalalakas na kupunan sa mundo. At ayon kay Coach Tim Cone, ang kanyang 12-man lineup ay maingat na pinili batay sa kanilang kakayahan at potensyal na magbigay ng kontribusyon sa team. Ang sistema ng coaching na dala niya ay hindi lamang nakatuon sa offense, kundi pati na rin sa defense na siyang nagdala sa kanila ng bagong records at history sa loob lamang ng isang taon. Sa maikling panahon ng pamumuno ni Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas Pilipinas, hindi may kakaila ang kanyang naging malaking kontribusyon sa tagumpay ng kupunan. Isa sa mga pinakamahalagang nagawa niya ay ang pagbuo ng isang sistema na nagbigay ng mas malinaw na direksyon para sa Gilas. Sa kanyang disiplina at taktika, nagawa niya ang pagsamahin ang mga manlalaro na may iba't ibang karanasan, talento at estilo upang mabuo ang isang cohesive na kupunan. Ang kanyang pagiging bihasa sa larangan ng coaching ay hindi lamang nagpalakas sa depensa at opensa ng Gilas, kundi nagbigay din ng kumpiyansa sa bawat miyembro ng team. Isa sa mga highlight ng kanyang maikling panunungkulan ay ang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas laban sa mga powerhouse teams sa international stage. Sa tulong ng mga epektibong game plans ni Coach Tim Cone, nalampasan ng Gilas ang mga inaakalang imposible o mahirap na kalaban. Ang ganitong mga tagumpay ay hindi lamang nagpapakita ng mataas na antas ng coaching, kundi nagpapakita rin ng kakayahan ni Coach Tim na magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga manlalaro. At dahil dito,
unti-unting nagiging pamilyar sa pandaigdigang eksena ang lakas at disiplina ng koponan. Bukod sa mga panahong nakuha ng Gilas, mahalaga ring banggitin ang naging epekto ng kanyang pamumuno sa moral at kumpiyansa ng koponan. Sa kanyang estilo ng pamamahala na iparamdam ni Coach Tim sa mga manlalaro na sila ay mahalagang bahagi sa isang mas malaking layunin. Ang tiwala at respeto na naibigay niya sa bawat miyembro ng Gilas ay nagsilbing pundasyon upang maglaro sila ng mas mahusay. Sa bawat laro, nakukuha ang kanilang determinasyon at paninindigang magbigay ng pinakamagandang performance. Well, sa kabuuan, ang maikling panunungkulan ni Coach Tim Cone ay naging isang makabuluhang yugto sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas. Sa kanyang leadership, hindi lamang nagkaroon ng mga bagong record ang koponan, kundi naitaguyod din ang diwa ng pagkakaisa, determinasyon at pagmamalaki bilang mga Pinoy. Ang mga tagumpay na ito ay magsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang henerasyon ng basketball players sa Pilipinas. Si Coach Tim kasama ang kanyang team ay nagpamalas ng posibilidad na ang Pilipinas ay hindi lamang tagahanga ng basketball, kundi isa sa mga pinakamahusay na bansa sa larangan ng basketball. At hindi rin matatawaran ang kontribusyon ng iba pang mga manlalaro ng Gilas Pilipinas tulad ni Dwight Ramos, Justin Brownlee at Ange Kwame. Ang kanilang husay at dedikasyon ay naging pundasyon sa bawat laro. At kasabay nito, ang malalim na bench ng Gilas ay nagpapakita ng lalim ng talento ng Pilipinas sa basketball. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Kai Sotto, patuloy ang Gilas Pilipinas sa kanilang paghahanda para sa mga darating na laban. Ang pagsasanay at paglalaro ng team sa ilalim ng isang cohesive system ay nagbibigay ng pag-asa na malapit na nilang maabot ang kanilang ultimate dream. Ang mga tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon ng mga manlalaro, kundi pati na rin sa hinaharap ng basketball sa Pilipinas. Ang pagbabalik ni A.J. Edo mula sa kanyang mga dating injury ay isa rin sa mga inaabangan ng fans. Sa kasalukuyan, nagpakitang Gilas si A.J. Edo sa Japan D-League na nagpapatunay na siya ay nasa tamang kondisyon para sa mga susunod na laban. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.